malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Glory, glory to you, O Lord. Yes, so it's the start of the month of February at alam ko po, every time na may bagong simulain, we are all excited. Ano po pag February? Anong sabi nila? It's a love month. Ayan. Tingnan mo yung katabi mo, in love ba yan? Paano mo, are you in love? Are you in love? Yan. So, unang-una po sa lahat, nais po naming i-welcome ang ating pong mga bisita sa umagang ito. Pwede bang palakpakan? CRCC, palakpakan naman natin ang ating mga bisita. Wow, we welcome you. Welcome to CRCC. Kami po ay masaya at nakasama po namin kayo. At sa umaga pong ito, tayo po ay makikinig ng salita ng Diyos. Ang salita po ng Diyos ay buhay at patuloy na nagbabago ng ating mga buhay. Tayo pong lahat ay magsiyoko. Tayo manalangin. Lord, we just want to honor you. Just want to lift your name up, O God. And Holy Spirit, be in the midst of us. Speak your word to your people. In the name of Jesus. Amen. Ang ating pong topic this morning ay pinamagatang, the best is yet to come. Yes. Are you excited that the best is yet to come? Sometimes tayo, tinitingnan natin yung mga sarili natin. Pag kinukumpara natin yung mga sarili natin sa ibang tao, sasabihin mo, bakit? Lalo na kung kabatch mo yan, yung mga kasabayan mo, masasabi mo, bakit siya ganon? Bakit ako ganito? Ang hindi mo alam, you are just beginning. And that person is already in the middle. May bagong simulain ang Panginoon na inihanda para sa ating lahat. God is a God of beginning. Alam niyo po, as a G12 Church, meron po talagang isang verse na ibinabasa atin na nagmumula sa ating mga mentors, and I would like to read it now. Ang sabi po ng Haggai, chapter 2, verse 9, the glory of the present house will be greater than the glory of the former house, says the Lord Almighty. And in this place I will grant peace, declares the Lord Almighty. Ayan. Ang sabi po dyan, the present will be greater than the former. Kung ano daw po yung kasalukuyan ay mas magiging greater. Mas magiging, ano ang sa Tagalog ng greater? Dakila, kumpara sa nakaraan. Naniniwala po ba tayo dito? Kung ano man po daw yung sa ngayon, ay mas magiging dakila ang iyong buhay magmula sa araw na ito kaysa sa nakaraan. At sino po ang nagsabi nito? Of course, it came from the Word of God. Ibig sabihin, ito ay salita na nagmumula sa Panginoon. Ngayon, kilalanin natin, who is this God? Alam ko, lahat po tayo ay may iba't ibang pagkakilala sa ating Diyos. Tama po ba? Iba-iba tayo. Maaring sa iba, ang sabi mo, si Lord, siya ang aking provider. Si Lord, siya yung healer ko. Si Lord, siya yung palagi kong kasama, palagi kong naiiyakan. He is my comforter. Iba-iba tayo. Pero alam nyo ba, na si Lord ay kikilos sa inyong buhay nang naaayon kung sino siya sa inyong paniniwala. Ibig sabihin, kasi He is God. Pag sinabing He is God, He is the same yesterday, today, and forever. He is the Alpha and the Omega. Siya na yun Wala na tayo maidadagdag pa o maibabawas pa. At gusto ko na ma-establish sa atin ngayong umagang ito that God is the God of the new beginning. Okay? So tingnan natin sa Isaiah chapter 43, verse 18 to 19. Okay? So ang sabi dyan, God is the God who make things new. Okay? Who make things new. Ang sabi dyan, forget the former things. Pakisabi mo na sa katabi mo, forget the former things. Kalimutan na yan. Do not dwell on the past. Sabi dyan, see, I am doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? I am making a way in the desert and streams in the wasteland. Ano-ano ba itong mga former things na ito?
Hindi ko po kasi alam kung ano yung mga napagdaanan nyo na. Pero marami tayong mga former things. Di ba? Yung mga nakaraan natin, nakapighatian, ang sabi ng Bible, forget it! Yung mga nakaraan natin na pagdadalamhati, yung mga nakaraan natin na bagsak, yung mga nakaraan natin, aba, maaari sa tingin mo, tagumpay na yon. Ang sabi ng Bible, forget the former things. Do not dwell on the past. Maaring positive or negative. Kasi minsan may mga estudyante na ganito. Alam nyo, nung kinder ako, salutatorian ako. Yan, mga ganyan, no? Siguro nung nag-high school na siya, kinukwento niya pa rin yan. Alam nyo, nung kinder ako, I'm speaking for myself, salutatorian ako. Talagang lagi ko pinagmamalaki yan. Tapos, siguro mag-aasawa ka na, sabi mo sa husband mo, alam mo, sweetheart, nung kinder ako, salutatorian ako. Hello! Praise God! But forget the past. Huh? Do not dwell on the past. Be it positive or negative. Bakit? Kasi you can make a better one today. You can make a better one today. Kasi the best is yet to come. And sabi ng Word of God, forget the former things. Do not dwell on the past. See, I am making a new things. Tingnan nyo to, napakaganda nito. Ano yung ginagawa ni Lord? Now it springs up. Nagsisimula na daw to sa buhay mo. Nandito ka ngayon, nagsisimula na si Lord sa buhay mo. Sabi mo sa katabi mo, nagsisimula na si Lord sa buhay mo. Nagsisimula na si Lord, Ang sabi dyan, it springs up. Hindi mo ba nararamdaman? Do you not perceive it? Ang sabi dyan, I am making a way in the desert. Sa ibang translation, I am making a way in the wilderness. Alam niyo po ba ang ibig sabihin nun? Pag sinabing wilderness, desert, it's a place of abandonment. Parang wala ng pag-asa. Alam mo yung naglalakad ka na parang wala ng katapusan? It's a place in the wilderness. And sabi dyan, I am making a new way. Kahit na feeling mo, parang walang katapusan ang nararamdaman ko. Feeling mo, there's no way out. Kailan ba ako magiging matagumpay? Parang hindi ko nakikita. Pero ang sabi ni Lord, I am making a new way. Ang sabi diyan, and streams in the wasteland. Ano ba ang wasteland? From the word itself, waste. Dumi. Maaring imbornal o yung alam mong hindi talaga kaaya-ayang tubig. Pero ang sabi, and streams in the wasteland. Gaano kabaho ang nakaraan mo? Sabi ni Lord, I am making a streams in the wasteland. Kaya kong pabukalin ng streams ang nakaraan mo maging magandian or mabaho. Pag sinabi kasing wasteland, dumi na siya. Siyempre, hindi pwedeng inumin. Tama? Parang baka kahit paghugasan, hindi pwede kasi wasteland na. Pero ang sabi ni Lord, streams in the wasteland. Pwede bang palakpakan natin si Lord? Wow! Kaya ang sabi ni Lord, forget the past. Tapos na yun eh. It's done, okay? So ang sabi dyan, God is the God who make things new. Ayan. So ang Diyos, yung mga nangyayari sa buhay natin, kaya niyang baguhin, kaya niyang baliktarin kung ano man ang mga hindi ka nais-nais na yan. Alam ko, madami. Aminin. Sabi mo sa katabi mo, aminin. Madaming hindi ka aya-aya sa buhay, pero ang sabi ni Lord, babaguhin ko yan. Kahit walang daan, lalagyan ko ng daan. Kahit mabaho, pangit, kaya kong pabukalin ang buhay. Kaya kong pabukalin ang tubig. Diba? Streams. Secondly, He is not just a God who make all things new, but He is a God who makes everyone new. Hindi lang yung mga paligid mo. Hindi lang yung mga pangyayari sa buhay mo ang kayang baguhin ng Panginoon, pero ikaw mismo. Ang sabi ng 2 Corinthians chapter 5 verse 17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Diba? Kung tayo daw ay nasa Panginoon, we are a new creation. The old has gone, the new has come. Ang ating Panginoon, siya ang Diyos na nagbabago, o He makes all things new, He makes us new, and of course, He is a God who makes, ito na, lahat na, everything
Not just the things, not just you, but everything. Ang sabi ng Revelations 21:5, He who seated on the throne said, I am making everything new. Then he said, write this down, for these words are trustworthy and true. Alam niyo mga kapatid, ito yung katotohanan. Heaven and earth will pass away, but the word of God will never pass away. Kaya ang sabi ng Panginoon, panghawakan niyo to. Ang sabi niyan, ito ay katotohanan at mapagkakatiwalaan kasi ako ang nagsabi nito. So are you now convinced that we have a God who can change everything? Are you convinced? Convinced na ba tayo? Yes, Lord, salamat. Kasi kahit ano man yung nakaraan ko, alam mo, Lord, tayong dalawa lang nakakaalam nito, Lord. Pero Lord, sabi mo, kaya mong baguhin ang lahat. Amen? Kaya kung naririto ka ngayon, feeling mo, hindi ako karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Sobra ako pinakamakasalanan sa lugar na ito. Sabi ng Panginoon, forget the past. Do not dwell on the past. I am making a new things. Palakpakan natin si Lord. Praise God. Now that we know and we believe that really God is the God of, the impossibilities. God is the God of the new beginning. Paano natin mararanasan ito? Paano natin to gagawin? Parang, Lord, I want to start na. Diba? Lord, pwede bang magsimula na ako ngayon? Ngayong oras na to, Lord, gagawin ko na, Lord. Tulungan niyo po ako. Kaya niyo akong baguhin. Kaya natin to, Lord. Okay? So, ito po, titingnan po natin. Meron po akong 5 points. Just a simple 5 points. Okay? So, how to have a new beginning. So, madali naman po siyang tandaan kasi acronym niya. May acronym siya. Nag-start siya sa all with the letter S-T-R-A-R-T. Okay? So, start. Okay? So, how to have a new beginning? Una, kailangan nating you have not to give up. Okay? So, not give up. The beginning is always the hardest. So, keep moving forward. Lahat ng buhay, magsabi ng amen. Ulitin ko, lahat ng buhay, magsabi ng amen. Kung buhay ka pa, ang sabi dyan, don't give up. Okay? The beginning is always the hardest. Magsisimula tayong aayusin ang buhay natin at sasabihin ko sa inyo, ito ang pinaka-mahirap. But after this, we will all live a glorious life. Pleasing to the Lord. Amen? We need to keep moving forward. If you are now decided, Lord, life, I want a brand new life, Lord, help me. So how to have a new beginning? Letter S, stop making excuses. Kung nung nakaraan, ang dami nating dahilan, of course, kapag ka nag-excuse naman tayo kay Lord, excusable naman. Siyempre, pagka nagsabi ka kay Lord, maaaring, tama naman, may dahilan naman. Pero, stop making excuses. At pag sinabi natin, stop making excuses, alam natin kung ano ang dapat at tama nating gawin. So, yun ang piliin natin. Binigyan tayo ni Lord ng utak. Sabi mo, utak! Kaya tayo binigyan ni Lord ng utak, yung wisdom na yan, galing yan sa Panginoon. Ang sabi ng Hebrews 12, verses 12 to 13, therefore, strengthen your feeble arms and weakness. Make level paths for your feet, so that the lame may not be disabled, but rather healed. We need to be responsible to our life. Mga kapatid, strengthen natin. Maaring ang sinabi dito sa Bible, your arms, your knees, your feet, but it represents your whole being. Ikaw kasi ang responsable sa buhay mo. Maaring nandyan, buhay ang magulang mo, but mind you, you will decide for yourself. You have to make no excuses. Exam mo. Huwag mong sabihin, wala kaming kuryente, hindi ako nakapag-aral. Tapo na yung mga excuses na yan. Naghahanap ka ng trabaho, sabihin mo, napapagod na ako, kasi lahat na lang hindi ako natatanggap, itaboy na yung excuses na yan.
Lahat ng nakikita mo na excuses para makapagsimula ka ng bagong simula, throw it away. Ha? Strengthen yourself. It is by the grace of God that you can stand kahit sa anong sitwasyon ng buhay mo. Ha? Sino dito yung mga may edad na? Hindi ko na kayang mag-church, ang taas-taas niyan. Kaya mo. Do not make excuses. Ha? Bibigyan ka ni Lord ng kalakasan. Humahahayo ka pa. Ha? Don't make excuses. Diba? Alam nyo, binibless tayo ni Lord eh. Can you feel the blessings of the Lord? Nararamdaman nyo po ba yung mga pagpapala ng Panginoon? Kung nandito ka ngayon, yung pagdating mo dito, it's a blessing from the Lord. Ha? So, make no excuses. Okay? So, it's number 1. Stop making excuses and be responsible. Pag sinabing strengthen, kailangan mag-exercise. Paano ba mag-exercise? Ha? Paano mag-exercise? Lahat ng may dahilan, kapag ayaw, may dahilan. Pag gusto, may paraan. Ayan. So, stop making excuses. Letter T. Sa start, take an inventory of your life. Take an inventory of your life. Ang sabi ng Galatians chapter 3 verse 4, have you suffered so much for nothing? If it's really was for nothing? Yung nakaraan mo, kapatid, tingin mo nangyari lang yon para magdusa ka? Hello? Sa tingin mo yung nakaraan mo, inalaw ni Lord na mangyari sa buhay mo para ganun lang, pasakitan ka? No. Para matuto ka. Kaya you need to take an inventory of your life. Ano ba tong problema na to? Paulit-ulit na lang. May ganyan. Bakit paulit-ulit na lang tong problema na to? Kasi hindi mo pa na-master. Ha? Hindi mo pa siya nasosolve. Kaya paulit-ulit na dumadating yan. Hindi mo pa natututunan ang nais ng Diyos na ituro niya sa iyo sa pagkakataong iyon. When you say, take inventory of your life, alam mo yun, tingnan mo yung, kilala mo yung sarili mo eh. Lord, nung last sem, may bagsak ako. Bakit ngayon may bagsak ulit ako? Tingin mo. Lord, last business ko na bankrupt ah. Bakit kaya? Diba? Tingnan mo. Kasi yung mga sufferings mo na yun, yung mga mo na yun, pagkakamali mo na yun, may nais ituro sa'yo si Lord. And that is to make you a better person. You need to master the art of problem solving. Hey! Master the art of problem solving. Tingnan mo yung buhay mo. Ano yung mga nagdamadaan na problema sa'yo? Ha? Tingnan mo, bakit dumadaan to sa buhay ko? Lord, ano yung gusto mong ituro sa akin, Lord? Ano yung dapat kong matutunan? Ano yung dapat kong baguhin? Dapat aware ka nun. And then, master the art of solving problems. There is always a way out. Hindi ka bibigyan ng Panginoon ng problema o ng karanasan na hindi mo kakayanin. Kasi kung kilala mo yung sarili mo, mas kilala ka ni Lord. Tama? Mas kilala ka ni Lord. Alam niya kung ano yung kakayanin mo. Alam ni Lord kung hanggang saan ka lang. Alam ni Lord kung hanggang sagad mo. Alam ni Lord yan, kilala ka niya. So kapag ka pinaranas sa'yo ng Panginoon yan, sabi ni Lord, anak, kaya mo yan. Ha? Masterin mo yan. Kaya mo yan. Okay? Ang sabi ng Proverbs, chapter 20, verse 30, blows and wounds cleanse away evil, and beating purge the inmost being. Ang sakit naman. Diba? Grabe. Sometimes it takes a painful experience to make us change our ways. Diba? Parang, Lord, ang sakit naman ito. Bakit kailangan ko itong maranasan? And sabi ito nga, blows and wounds cleanse away evil. Maaring, diba? Kailan ka huling umiyak sa panalangin? Kasi meron kang naranasan na talagang nagdusa ka. Kasi may kailangan ka kay Lord. Tama? Kailangan mo maramdaman yung sakit na yon to take away those evil in your life. Ano pang sabi dyan? Beating purge the inmost being. Mga emotional wounds. Bakit kailangan mo maranasan yan? Diba? Kailangan i-master mo yan para hindi ka pabalik-balik dyan.
Napapansin nyo ba? Pag hindi mo natututunan kung paano mag-solve ng problem, yung problem mo pabalik-balik sa buhay mo, di ba? Pero pagka nalaman mo na, Lord, ganito pala yun. Lord, thank you Thank you, binigyan mo ako ng wisdom. Thank you sa kapatid ko, Lord. In-advisean niya ako. Di ba? You become a better person. Pa-level up ka ng pa-level up. Isipin mo, kung yung problema mo pang grade 1, ano ka ngayon? Isipin mo kung hindi ka nagli-level up sa pag-aaral na lang. Kung hanggang Math 1, hindi mo narating ang algebra, trigonometry, paano na? 'Di ba? O kung ang Pilipini mo hanggang pang-uri lang, paano na yung pandiwa? 'Di ba? Pang-kasalukuyan, pang-hinaharap, mga ganyan, 'di ba? Kailangan mag-level up tayo kasi buhay tayo eh. Sino dito yung buhay, di ba? Tayo, buhay tayo. And as we are, tayo buhay tayo, alive tayo, nagpo-progress. Di ba? Gumagaling. Di ba? Nagiging eksperto sa buhay. Di ba? So, kailangan, you need to take an inventory of your life. Ito lagi nilang sinasabi. Totoo naman po, learn from our mistakes. Di ba? So, totoo lang, kailangan naman natin minsan maranasan yung mga painful experience to make us change our ways. Diba? Kasi pag nasaktan ka na, nalaman mo na, naintindihan mo na, wow, next level ka na. Pag naranasan mo na yan, ganito lang yan, ganito gagawin natin, relax lang. Kaya, di ba, ang sinasabi lagi ng lagi nating naririnig, papunta ka pa lang, pabalik na ako. Yan. May mga pilosopo, ba't di tayo nagkasalubong? Di ba? Hindi yun totoo. Ibig sabihin, may mga naranasan na siya na mararanasan mo pa lang, di ba? Ikaw naman, as you walking in the path of your life, nararanasan mo rin yun, iba't ibang problema. But, of course, kapag nag-hold on tayo kay God, alam natin na lahat yun ay mapagtatagumpayan natin. Okay? Ayan. So, that's letter T. And then, of course, letter A. Ayan. Act in faith. Ayan. Pag sinabi nating act in faith, di ba anong sabi ng Matthew 9:29? He touches their eyes and said, according to your faith, it will be done to you. So be it according to your faith. Ha? Sino dito yung nag-aaral ka? Lord, kailangan ngayong March, Lord, makagraduate ako with honor. So be it according to your faith. Lord, magbo-board exam ako, Lord. Hindi na yung pumasa, Lord. Pero Lord, I want to be at the top. So be it according to your faith. Sino dito yung sumusweldo ka? Grabe. 3 digits pa lang to. Lord, I want 5, 6 digits. So be it according to your faith. Everything starts from spiritual. Diba? Believe. Have faith in the Lord. And God will open opportunities for your life. Kayang magbukas ng Panginoon ang mga pintuan at bintana ng pagpapala para hibuhos sa'yo. Diba? But we need to have faith. Kailangan manampalataya tayo. Diba? Kasi doon makakakilos si Lord. Doon nakakakilos si Lord kung alam ni Lord na naniniwala ka sa Kanya at nagtitiwala ka sa Kanya. Alam nyo, yung mga anak ko, wala silang pakialam kung may laman ng ref or wala. Wala silang pakialam, may sasaing ba tayo mamaya? Because they have put their faith in the Lord. Trust in their parents. My parents will provide. Di ba? Tama! Kasi may taong responsable sa'yo. Ang tanong, sino ang responsable sa'yo? Tanong mo yung katabi mo, sino responsable sa'yo? Company nyo? Sigurado ka? Kaya kayo pagtanggol ng kumpanya mo? Ha? Totoo? Isa lang ang taong di iiwan sa'yo sa ere. Isa lang ang taong may sure success na magbibigay sa'yo. And that is God. Amen? Ha? Amen. Ang sabi ng Proverbs 29:25, don't fall into the trap of being coward. Trust the Lord, and you will be
safe. Yan. So, act in faith. Okay? Alam nyo po, pagdating sa pananampalataya, iba't iba po tayo ng level. Tama? But we can start now. Alam ko nung bata kayo, meron kayong pagkakilala kay Lord. Di ba? Pag tumingin ba kayo sa taas, naisip nyo, yun, si Lord gumawa ng langit at lupa. Si Lord gumawa ng mga bituin at araw. Di ba? Yun yung mga nagsisimula natin pananampalataya sa buhay. Di ba, naalala ko talaga nung 1991, nung nagkaroon ng malakas na lindol. Grabe, andun ako sa pauwi na ako na nasa Maynila ako, nasa Welcome. Nakikita ko yung building ng UDMC, gumaganyan, no? Gumagalaw. Ha? Pag tinignan ko yung mga tao sa paligid, lahat, isa lang ang ginagawa. Nag-pe-pray. Ang tanong, kailangan pa bang padaanin ka sa ganyang pagkakataon para manalangin ka? Pwede namang hindi na, di ba? We need to put our faith in the Lord. Kasi siya naman lahat ang pinagmula ng lahat ng bagay. Okay, so number 1, stop making excuses. Number 2, take an inventory of your life. Number 3, act in faith. And then number 4, refocus. Okay? Refocus. Pag sinabing refocus, maaring na hindi iba ang focus mo nung nakaraan, buhay mo. Pero now, let's start and begin a new one. Let's refocus. Sabi ng Proverbs 4:23, carefully guard your thoughts because they are the source of true life. Ayan, ha? So, kung meron ka man daw dating na pagtutuunan mo ng pansin, ha? Na alam mo namang hindi sa'yo pinapagawa ni Lord, pero yung pa rin ang ginagawa mo, now, refocus your life. Kung nandito ka and alam mo that you are living in sin. Alam mo na meron ka talagang palagian na kasalanan na iniingat-ingatan. Ha? It's time to refocus. It's time to focus on God. Alam niyo po, in Christian life, success is not trying harder, but living smarter. When we say living smarter, it is giving the control of your life to our Lord Jesus Christ. Pag hindi mo ibinigay kay Lord, pinagkatiwala kay Lord ang buhay mo, magtatrabaho ka na. Kakayod ka to the best that you can. Yes, there will be fruit. Pero alam nyo mga kapatid, iba yung bunga ng pagtatrabaho na kasama mo si Lord. Mga estudyante, pag nag-aaral ka, iba pagkasama mo si Lord. Nag-aaral ka ng mabuti and God will direct you. Diba? Mga nagtatrabaho, iba pagkasama mo si Lord. Hindi ka pa regular, napopromote ka na. Diba? Meron kang pinagpipray na position, mag-i-start ka pa lang mag-pray, binibigay na. Tama ba, Sister Jane? Amen. Diba? Iba kasi talaga kapag katama ang focus natin, pagkasama natin si Lord. Diba? Promotions will be there. Blessings will overflow. Amen? Kailangan lang focus. Mga kapatid, magiging magaan ang buhay natin pag pinagkatiwala natin ito sa Panginoon. Makakatulog ka ng mahimbing. Diba? May kapayapaan sa isip. Kasi Lord, nasa iyo naman eh. Diba? Lord, alam mo yung mangyayari bukas. Alam mo yung mangyayari. Diba Lord, tulungan niyo po ako. Alam niyo, pag pinagkatiwala natin sa Panginoon ang ating mga buhay, bibigyan niya tayo ng katalinuhan. Ito yung gagawin mo. At gagawin mo ito ng may kasipagan. Kasi alam mo, ito ay pinapagawa sa iyo ni Lord. Tama? Bawal ang tamad sa Kristiyano. Kalabitin mo katabi mo, bawal ang tamad sa Kristiyano. Ha? Dapat masisipag tayo. Masisipag tayo sa gawain ng Panginoon. Masisipag tayo sa pinapagawa sa iyo ni Lord. Kung saan ka nilagay ni Lord. Alam niyo, kung nagtatrabaho ka sa isang kumpanya, dapat ikaw ang model employee dyan. Kasi Christian ka. Ha? Kung ikaw ay kung diyan ka nakatira sa kamarin, sa mga taga-kamarin, ikaw dapat ang pinakamahusay na example, di ba? Diyan, yung bang tipo yung mga tao pag nagtuturo, kilala mo ba si
Si Rosa Sanchez? Sino yung masipag? Yung walis ng walis? Ganyan. Sino? Ay, ang ganun. Ay, oo. Ang pangit naman kung ang description. Sino yung tambay? Yung laging hingi ng tip. Lagi nangungotong. Di ba? Ang pangit. Pero yung pag pinakilala ka, sinasabi, si yung mabait. Oo. Yung yun na yun. Di ba? Ikaw yun. Di ba? Ikaw yun. Kasi, tamang focus. Diba? Yan. Okay. And then last, of course, is trust in the Lord. Diba? Nakafocus ka na kay Lord. Now you need to trust in the Lord. It's the act. Trusting and obedience is the act of faith. Are you hearing me? Sabi po ng Proverbs chapter 3, verses 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will make your path straight. Sabi niya, kung bababa lang dito si Lord, titingnan tayo. Nilikha kita, mahal kita, pagkatiwala mo sa akin yung buhay mo. Sabi niya, huwag kang magtiwala sa sarili mong pangkaisipan. Kasi tao ka, nagkakamali ka. Ako, sabi ni Lord, hindi ako nagkakamali. Diba? So in all our ways, we need to acknowledge God. And He will make our path straight. So mga kapatid, kung dati, nung former things, nung past life, nagkulang ka sa pagtitiwala sa Panginoon, this is a new beginning. We all need to trust in the Lord. Sabi po, I have last two verses. Sabi po ng Zechariah chapter 6, verse 9. So he said to me, this is the word of the Lord to Zerubbabel. Chapter 4, verse 6, it is not by might, nor by power, but it is by my Spirit, says the Lord. Sabi ni Lord, not by might, nor by power. Alam nating lahat, kinreate ni Lord ang mundong ito sa magitan ng kanyang power, hindi ng power natin, kung kanino ang power. Kaya ang sabi ni Lord, not by might, nor by power, but by my Spirit, says the Lord Almighty. And for our last verse, ito po panghawakan nating lahat as a church. Put this in our hearts. Okay? Sabi po dito sa 2 Corinthians chapter 1, verses 20 to 22. For no matter how many promises God has made, they are yes in Christ. And so through Him, the Amen is spoken by us to the glory of God. Now it is God who makes both us and you stand firm in Christ. He anointed us. Set His seal of ownership on us and put His Spirit in our hearts as a deposit, guaranteeing what is to come. Pag sinabi ng Panginoon, sinabi niya. It is an amen. How many promises you have read and believed from the Word of God? Ang sabi ni Lord, they are yes in Christ. Kung may pangako sa iyo si Lord, Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you, but plans to give you hope and a future. Hold on to that. You have a brighter future. You are just beginning. Pero sabi mo, senior na ako, you are just beginning. Merong pang ibibigay si Lord sa buhay mo. May inihahanda pa si Lord ng mga katagumpayan sa buhay mo. Meron pang mga surprises si Lord sa buhay mo. At ang sabi ng kanyang salita, they are yes in Christ. Pwedeng no sa ibang tao. Tama? Pero but with Christ, it is a yes. Grabe.
And so through us, through Him, the Amen is spoken. Wow! Amen. Diba? It is God, ang Diyos daw, makes both of us stand firm in Christ. Kaya kailangan natin ng church. Kailangan natin ng mga kasamga. Kailangan natin ng mga kasama. Magre-remind sa atin palagi. Ito po, wag natin kakalimutan to. He anointed us. Wow. He set His seal of ownership on us. Sabi ni Lord, sa akin ka. Maaring binaboy ng diablo ang buhay mo, pero tapos na yon. Past is past. Amen? Sa akin ka. Sabi ni Lord, yung buhay mo, sa akin yan. Hindi yan kay Satan, sa akin yan. Yung future mo, sa akin yan. Sabi ni Lord, I anointed you and set you a seal of ownership. And, wow, and put His Spirit in our hearts as a deposit. Pagkasama natin ng Holy Spirit, wow, I can do all things through Christ who strengthens me. Nothing is impossible for those who believe. Guaranteeing what is to come. Ginagaranti na ni Lord yung future mo. Forever. Future mo, hindi lang sa mundong ito. Lugi ka pag dito lang. Kasi dito, umidad ka ng 100, 120, sabihin mo na 150. But it's nothing compared to eternity. Sabi ni Lord, I am guaranteeing your future. Sabi niya, I am guaranteeing what is to come. Di ba lang natin sinasabi, si Jesus is the Alpha and Omega. But are you believing it? Naniniwala ka ba talaga na may buhay ka na walang hanggan? Panghawakan natin ito mga kapatid. Sabi ni Lord, it's a guarantee. It's a guarantee from the Lord. At pag si Lord ang nagsabi, pagka si Lord ang nag-promise, it's a yes. It's an amen. Because heaven and earth will fail, but the word of God will never fail. It will never pass. Because He is the beginning and the end. Shall we all rise up? Alam ko po, sa pagpunta natin sa lugar na ito, maaring napilitan ka lang. Sino dito yung napilitan lang? Hinatak lang ako. Aminin. Di ba? Hinatak ka lang dyan. Sinabihan ka, promise may merienda. Promise, sagot ko ang lunch mo. Diba? Alam nyo, I really praise the Lord sa buhay ng mga CRCC. Ano to taya. Taya lahat, diba? Para sa Panginoon. Pero alam niyo, nais kong sabihin sa inyo, na hindi po aksidente ang pagpunta nyo dito. Meron pong dahilan. At ang dahilan niyan ay para makapagsimula a new beginning because the best is yet to come. Now we will sing a song. Paganda po itong kantang ito. And I want us all to, damdamin natin ang sinasabi ng kantang ito. Panindigan natin ang sinasabi ng kantang ito dahil ito po ay totoo. Shall we flash the lyrics? Be it unto me. Ito pong kantang ito, matagal na siyang kanta. Pero alam nyo po, totoo naman po yung mensahe. Meron lang tayong isang mapagtitiwalaan at yun ay ang salita ng Diyos. Amen? Sige po, awitin po natin yung kantang ito. Be it unto me according to your word, according to your promises, I can stand secure. Carve upon my heart the truth that sets me free.
according to your word, O Lord, be it unto me. Once again, oh, be it unto me, according to your word, your promise. Yes, Lord, I can stand secure. Come upon my heart the truth that sets me free, according to your word, O Lord, be it unto me. Ito po yung mga pangako ni Lord sa atin. You promise your blood will deliver. Oh yes, Lord. Lord, we believe it's true. You promise us joy like a river. Oh Lord, we receive it from you. Come on, church, let's sing. Oh, be it unto me, according to your word, according to your promises. Oh, I can stand secure. Oh, carve upon my heart the truth that sets me free, according to your words, oh Lord, be it unto me. Ito pa po yung isang promise ni Lord sa atin. Promise to carry our sorrows. Oh Lord, we believe it's true. You promise an ending tomorrows. Oh Lord, we receive it from you. Oh, be it unto me, according to your word, according to your promises. I can stand secure. Oh, carve upon my heart the truth that sets me free, according to your word, oh Lord, be it unto me. Mga kapatid, I want you to know that the best days of your life is still ahead of you. Amen? May pangako po ang Panginoon na magandang kinabukasan para sa bawat isa po sa atin. Mari po bang ipikit natin ang ating mga mata and let us come to God and let us believe that our God has great plans for us. Ang pangako ng Panginoon, ang sabi ng kanyang salita, I know the plans I have for you. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Let us believe this morning that the present house is greater than the former house. Let us believe this morning that your present life is greater than your former life. At ang Panginoon ay may nakahandang mga dakilang bagay para sa iyo. Hindi pa tapos sa iyo si Lord. Nagsisimula pa lang siya. The best is yet to come.